morning po sa inyo, good afternoon, good evening. Mag-update tayo sa ating mga plants, no, na available sa ating going area or sa ating Shopee store. So, ngayon, ito yung ating mga Helianthera minor. Ayan. So, mas gusto nila yung medyo talaga humid, no, ng konti. Tapos, kahit mainit, kayang-kaya nila itong Helianthera. At itong mga kabila, mga mas rare na Helianthera. Tapos ito naman yung mga seed grow natin, no, na mirabilis na spotted or speckled, matawag natin dyan. Ayan, ito yung malaki, natabunan na nung iba. Ayan, so pasensya na talaga kayo, hindi ko na i-post yung lahat ngayon kasi busy pa rin ako ngayon, no? Ongoing pa rin yung aking pagtuturo sa TESDA. Tagaytay ako naka-assign ngayon eh. So, binabike lang natin hanggang wala dito sa GMA Cavite hanggang Tagaytay. Pwede naman ako mag-commute kaya lang medyo hindi ako sanay sa yung amoy ng bus, tapos yung traffic, yung pahinto-hinto na gano'n. Mas gusto ko pang pumadyak pag makalanghap ng sariwang hangin kaysa yung aircon na kulob, no? So, ewan ko kung ganun din kayo, pero ako mas type ko talaga yung magbike na lang at makapag-exercise. So, ito yung atin baro na unang tinanim natin. Actually, may video ko nito na mas malinaw sa umaga, kaya lang hindi ko na ma-upload, no? Ito na naman ako nagbi-video, pero hindi ko alam kung ma-upload ko to. Napaka-busy po talaga. Pasensya na kayo. Pero next week babawi ako kasi tapos na yung aking turo at hopefully ay makabalik tayo sa ating pag-carnivores plant. Ang karamihan ngayon na order ay inaasikaso ng wife ko, pero ako pa rin yung nasagot sa mga tanong nyo. At kung may mga freebies, no, akin na lang ininonote at sinasabi sa aking misis. So ito rin naman yung tissue cultured, no, na mga Venus flytrap. Ito lalaki na. Tapos may mga kulay na sila at mabilis na lang sila nakakahuli. So maganda talaga, no, pagka may live sphagnums. So ito yung mga sphagnums natin na ito. Speaking ng sphagnums, may mga available na kami na mas murang sphagnums na tag 350 yata yung post. Pag ipopost ko yun, 350 pesos lang. Pero syempre hindi ganyan kalaki, siguro 1/3 or 1/4 ng size nito. Tapos ano pa ba? Ayan, ito na yung mga piliformis trachy natin, no? Germinated na sila. Tapos marami rin tayong natutunan sa mga propagation natin ng Capensis, no? Yung Capensis pala, kahit pagka sa ito, kasi ito yung ginawa ko sa sphagnums. Sa tingin ko, mas okay siya na isasama kahit yung walang June part, kasi syempre may energy pa rin na na-store dyan. Tanim mo pa rin yan, pero tutubo sila dun sa part na may dew, no? So yung nakakapag-trap na part, no? So pasensya na, medyo madilim, pero ito yung mga tumubo na nag-strike, no, sa ating propagation. Meron ng mga may mga tubo na at may mga mas malalaking pang strike dyan tulad nito. At hindi lang yan, may mas malaki pa dyan. Ayun sa dulo. At may nakita pa ako mas malaki dyan, nandun banda sa loob. Ito siya pala yun. Ayan. Alam nyo ba, mas mabilis lumaki pala ang Capensis na propagation kapag na-preserve natin yung kanyang leaf, no? Tulad na lang sa ibang mga propagation kasi mas marami silang energy na makukuha. Kaya next time, itatry ko silang i-propagate sa pure sphagnums. Baka mas maganda yung maging effect. Dito naman sa Petiolis Complex, wala pa ako nakikita na nag-strike, pero hopefully makakita tayo, no, after ilang mga panahon. So may mga tinanim ako dito, itong alata na mga natira, tinanim ko na, tinanggal ko na pala to sa tinanggal ko na sa
product list, no? Kasi yung mga alata natin na iba, malalaki na. Ito ay katatanim pa lang, wala pa nag-strike. No? Actually, ito yung isa kahit na nag-aalaga na ako ng mga to. Talagang minsan talaga sa pagtatanim ng seeds kailangan ng patience, mahabang pasensya at paghihintay. Sa totoo lang naiinip na rin ako. May mga konting nakikita akong strike na paisa-isa. Sana sinyalis na yun na dire-diretso na silang mag-strike. Nakaraan kasi may nakita na akong paisa-isa nag-strike pero parang namatay yun kasi inilipat ko siya. Dito kasi nakalagay yun tapos nilipat ko dito. Sa kadahilanan, ba't ko nilipat? Kasi sila naman mga lowlands, di ba? So, ang ilagay ko dito, highlands. Tsaka yung bagong tanim, ayan. So, ito yung bagong seed sa Shopee natin, Rogue Country, no? At alam nyo ba, kaya ako ito tinanim? Ayan, so dito ko na tinanim kasi para mas marami tayong maging propagation na acclimated sa intermediate and lowlands. Kasi sabi nila talaga, hirap talaga magpa-feature, no, sa experience nila. Nag-agree naman ako doon. Pero matibay ito, kayang alagaan to sa lowlands and intermediate. Tuloy lowlands kaya to. Maaaring hindi lang nila na-experience kasi hindi pa nila na-try sa lowlands. Pero last 2 years ago, no, na pag-alaga tayo na ito sa lowlands at nabuhay naman. Although yung pagpipictures, tama sila, mas matagal yung pag-produce ng picture pero hindi naman punggok o maliit na lumalaki rin. Yun nga lang, kailangan mo rin talagang alagaan yon. Kumbaga, didiligan mo at kung maaari, yung hangin ay hindi ganun ka-intense, no? So, yung more humidity siguro ang pwedeng maging natin doon, no? Kumbaga, solution. So, ayan, may mga tinanim ako na atin barrow. Inubos ko na lahat ng atin barrow natin at tinanim ko dito. At hintayin natin kung kamusta na yun. Bukod doon, ito yung sphagnum moss natin na tag 350. Ayan. So, meron ako ipapakita sa inyo. Titignan ko rin kung kamusta na. Kasi hindi ko to na alagaan ng maayos dahil busy nga ako. Pero hopefully dahil naandyan sila, okay lang sila. Nasa bote sila. Ang dami na ito. So, ayan. Diba? Tatanim ko na yung medyo malalaki. Meron pa dito mas malalaki. Ayan. Diba na buhay? Iba, sabi nila, hindi daw kayang bukayin sa outdoor itong mga tissue culture na nasa bote. Siguro nga hindi kaya kapag hindi pa sila established. Pero pagka ganito na marami na at medyo may size na, I think pwede, no? Basta hindi lang ganun kainit yung paglalagyan mo. Kasi pagka mainit, magsisilbing parang magnifying glass na nakatapat sa araw, 'di ba? Masusunog 'yan sa loob. Pero dito kasi nasa shade sila. Ayan. Tapos yung tatanong pala sa seeds, no, kung saan daw galing yan. Galing yun doon sa isa sa mga kaibigan natin na collector. 8 years na siya nag-aalaga ng carnivorous plant. Hindi ko nasasabihin kung anong pangalan o taga saan siya. Pero, ayan. No, mga apo niya na yung nakikinabang ngayon sa mga alaga niya. Pero siya po mismo yung nagpipik ng mga nagko-cross na ng mga seeds niya. So, kaya sigurado tayong pure ng mga Rogue Country yun. Tsaka sinasabi naman niya kung mga Rogue Country yun or red na trungkata. Kaya pinaghiwalay ko yung red tsaka yung Rogue Country kasi ang Rogue Country black feature. Ang red trungkata syempre red. So pinaghiwalay ko yun. Hinihintay ko nga na mag-flower yung white trungkata niya. At ma-cross niya yun para magkaroon tayo ng seeds. Actually meron ng mga white trungkata sa ibang bansa.
Pero dito sa Pilipinas, meron na rin siguro, pero hindi siguro basta nilalabas. So ayan, ito yung mga seeds natin. Tatanim ko na to pag nabakante ako next week, kasi kuha tayo dun sa bandang dulo. Ayan, no, ito sa bandang dulo medyo mas naiinitan to, pero tingnan nyo, okay pa rin, mas mag green, deep green yung coloration nila. Tatanungin nyo ako kung anong cultivar to. Ito ay grown from seed, so hindi ko pa siya pwedeng tawagin na kung anong variety niya o cultivar, pero galing siya sa seeds ng B52. So hindi siya pwedeng tawagin B52, di ba? Kasi galing ang seeds eh. So pwede nating pangalanan, mag-iisip tayo ng pangalan eh. Ayun, dami. Gusto ko na itanim to eh, kaya lang tingnan nyo, may mga ugat, hindi contamination yan. Ugat siya ng Venus flytrap pag nasa loob ng tissue cultured na bote. Ganyan din yung itsura niya pagka nasa lupa, hindi lang natin kita kasi makapit siya sa sphagnum moss. Kaya pagka hinugot mo yung Venus flytrap, no, yung roots niya nakabalot sa sphagnum moss. Ayan. Sound trip yung bahay ko ngayon per birthday, kung may birthday pa. Hindi ko na experience yan sa mga lugar niya, pero dito sa amin daming singer. Ayan, may mga may mga ibang mga sobrang daming laman. Tapos yung medium yan, daming medium. Sayang yan yung iba sobrang konti huwag ganun. Na doble siguro ng dose. Ito yung iba. Kung gusto nyo palang maka-acquire na ito, message nyo lang ako. So, gusto kong ibenta to sa malalapit kaysa dun sa malalayo, unless yung mga malalayo willing mag-risk, no? Kasi pagbili ng mga tissue cultured na plants na nasa bote, hindi biro, no? Tulad nung na-receive ko mga tissue cultured plant, mabaling-balentong sila. Itong matigas na medium na to, minsan dahil sa init natutunaw at gumugulong yung plants nyo sa loob. Pero pagdating naman sa inyo, hugasan nyo lang yun, itanim nyo sa sphagnum moss and perlite, tapos balutan nyo ng pure sphagnum moss. So, kung may live sphagnum moss kayo, pwede yun, mas maganda. Ay masyadong poproblemahin tulad na nangyari dito. Kahit na bumabalintong sila nung na-acclimate natin sila, diba? Na-produce nila yung traits ng mother nila na spider. So dito sa B52, no, sa B52 ay of course malakita nyo yung laki niya, no? Kaya hindi ko pa ito binibenta. Sa totoo lang, nag-enjoy talaga ako makita silang lumaki. Yung tipong walang masyadong itim, puro green lang na tumutubo, tapos puro pataas. Parang sarap i-enjoy. Kasi di ba nung baguhan pa lang tayo, ayun ang hanap natin malaki, upright, diba? So manipis ang petiole. At isa pa pala, sa medium quality sana talaga yung gagamitin nyo. Huwag kayong bibili ng mga pagka may mga green na, pwede nyo nang iripat yun, tapos sugasan nyo na lang yung old medium para magamit yung ulit. Doon naman sa nakakabili na may mga algae na, sa amin naman hindi naman kami nag-out na may algae. Pero kung nakabili kayo sa iba na may algae, hugasan nyo yung plants nyo bago nyo itanim sa new medium, kasi mahahawa yung new medium nyo doon, no? At course kung may inabasama mga pest. Kaya maganda rin na iningatan natin yung mga batches ng plants na pumapasok growing area. So ayun. So dating naman dito sa outdoor ng mga carnivorous plant natin, nandito na yung iba. So misis ko na halos nag-asikaso na ito. At okay naman lahat.
No, sabi ko lang sa kanya lagi niyang i-check baka may mga na-uproot dito dahil sa mga ibon or lakas ng hangin. Ayun naman talaga yung mga tinitignan natin dito. Tsaka kung matutuyo. Pero ano to, hindi to matutuyo kasi lagi niyang dinidiligan. Do-double check ko lang rin kasi yung na-uproot ng mga ibon. Puntahan kasi ito ng mga ibon talaga eh. Dahil nasa taas kami. Ayan, ang dami na pala akong ipopropagate pag nabakante ako next week. Ayan, so okay siya. Magbibenta na rin pala tayo ng medium. Hintayin nyo lang na medyo mabakante ako sa mga pinagkakaabalahan ko, mag-out na tayo. Ang dami nating mga sphagnums ngayon, tsaka perlite. Kaya out natin. Dami pang malalaki oh. Ayan. So, ayun, nagtutumpukan na naman itong mga black star. Maganda siguro maripat na rin to. Nagano siya, natulog. Nag-dormant. Pero yung rhizome niyan, dadami yan pagkatubo. Tumpok sila. So, anyway. Nagpropagate na rin pala si Mrs. ng ilan. Ayan. Maganda yung kanyang pag-asikaso ngayon dito. Wala akong makita mga naka-upload or hindi ko lang masyado napansin. Ayan. So, yun lang muna yung ating update sa mga halaman natin. Pwede kayo magtanong kung ano mga size, actual picture, no, lalo na dun sa mga naghahanap ng medyo good size. Pinagbibigyan naman natin yan. No, so, yun. Yun lang muna yung update natin at siguro after several months naman mag-update ako dun sa mga bago na magagandang mga picture plant, no? Kasi ina-acclimate ko pa, hindi ko papakita hanggat hindi pa maganda para hindi tayo budol na maganda lang pagka na-receive nyo. So gusto natin quality muna, tapos maganda, no? Doon naman siya nagmamadali, no? Kilala ko naman yan, karamihan ng mamadali, marunong na mag-alaga. Mag-message lang kayo, no? At pwede kong ipadala sa inyo pag weekends at tapos na yung turo ko doon sa pinagkakaabalahan natin ngayon. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye.